Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Akala ba niya, nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Chulon! Alam naman po natin na sa matagal na panahon, ang ating pong mahal na dating Pangulo, magmula po nung March hanggang ngayon, ay nakapiit pa. Naging matagumpay ho tayo sa eleksyon. Ang sabi nga nung abogado niya ay protest vote. Nakakuha po tayo ng magagandang boto. Yes! Pero, hindi po natatapos doon. Sapagkat ang tunay pong pakikibaka, pakikipaglaban, nandito po ngayon sa Netherlands. Kung inyo pong mapapansin, ma'am, hello. Kung inyo pong mapapansin, yung perception, yung pagtingin ng mga lokal, ng mga tiga-Netherlands sa atin, ay parang ang dating po, tayo ay niloloko lang. Tayo ay sumusuporta sa isang Pangulo na gumawa ng genocide. Yan po ang perception dito. Sapagkat tinatalo tayo ng propaganda ng mga komunista. Nasa the Netherlands na sina Vice President Sara Duterte kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sa larawang ibinahagi ng senadora, makikita ang pagdating nila ng Vice Presidente sa airport sa the Netherlands matapos ang kanilang pagbisita sa Qatar. Sa isa pang hiwalay na post, makikita rin na kasama ni Senator Amy sa larawan ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Sa captions ng senadora, nagpasalamat ito kay Attorney Kaufman at nangakong magtutulungan para maiuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, parang may nakatakda yatang grand reunion, parang grand reunion ng mga pro-Duterte sa The Hague, sa the Netherlands. May malaking rallying pinaplano sila. Noong mga nakaraang araw, unang nakarating doon, alam natin si Robin Padilla, nauna na doon. Sumunod nakita natin si Bato Balibalita, nandun na rin sa Europa, bagamat hindi pa pumupunta sa The Hague, sa the Netherlands. So yan, mga nauna yan na nakarating doon. Pagkatapos, sumunod na dumating, ito na, alam natin, si Sara Duterte, kasama yung kanyang ina, na si Elizabeth Zimmerman. Pero hindi lang pala si Sara at ang kanyang ina. Kasama pala si Amy Marcos. At ang akala natin, si Amy dun lang sa Qatar, sa Doha, Qatar. Dun lang magka-a-attend sa patipon ng mga OFWs doon. Pero hindi, ngayon nakita natin may picture si Amy Marcos kasama si Nicholas Kaufman. At ibig sabihin, nandun na sa The Hague din si Amy Marcos. Tapos may balita ngayon, susunod na rin daw yung si Dr. Mata, yung pro Duterte rin na kumandidato yata ito. Ang kumandidatong senador ng PDP. Nandun na rin daw. At si Maharlika, yung vlogger na pasimuno ng mga fake news na nakabase sa US, nandun na rin daw sa The Hague, sa the Netherlands. Ay syempre, dati nang nandun si Roque. Kaya parang naghahanda sila sa isang malakihang rally doon sa The Hague, sa the Netherlands. Parang grand reunion, grand reunion. Na ito, itong
mapapansin na yata iyan ng Dutch government na para yatang ginagawa ng araw-araw, magkakasunod na araw ang mga rallies ng mga Pilipino na ito dito sa The Hague, the Netherlands. Kaya itong mga DDS na ito doon, mayroon na silang park doon na parang tinawag yata nila yan Duterte Park. Anyway, talagang itong mga DDS hindi na sila parang nagkakalat na doon sa The Hague, sa the Netherlands. Mabuti na lang at ang Dutch government at ang bansang the Netherlands, tolerant sila sa ganyan. Siyempre, democratic country yan. Tolerant sila sa mga rally. Para sa kanila, demokrasya yan Kaya lang siyempre, pangit na ring tingnan na sa bansa nila, sa the Netherlands, ay lagi na lang nagrarally itong mga DDS. Mayroon ngang na nagrereklamo na yung mga residente doon na marumi na. Ang parang linipat yata sila sa isang lugar na Kaya anyway, abangan natin ano nga ba talagang mangyayari. Pero dahil nandun si Padilla, nandun si Bato, nandun si Amy, nandun si Sara Duterte, parang malakihang parang grand reunion ang labas dito ng mga pro Duterte Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, anong mangyayari dyan sa grand rally nila yan. Grabe ang expectation dyan, inaasahan napakaraming tao. Ang problema kung hindi naman marating yung expectation. Kasi nung isang araw, nagsabi rin sila, Grand Solidarity Rally din. Sino bang mga nandun? Nandun si Robin Padilla, sila Midja Aldia, sila Roque. Pero hindi ganoon naman karami ang tao. Pagka sa rallying ito na sinasabi na Grand Rally, tapos kunti ang tao, mapapahiya si Sara, sila Amy at ang mga kilalang personaheng ito na pro Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.